Halil TV. Nag-retouch ng makeup si Rosie. Nanggaling siya sa isang maliit na restaurant na katabi ng flower shop. Doon sila kumakain kung break time. Naagaw ang atensyon ng dalaga sa tatlong mapupulang rosas na nakapatong sa mesang kanupnog ng cash register. Bakit may naligaw na roses dito? Tanong niya sa sarili. Dinampot niya iyon. Noon niya napansin ang isang maliit na card na nakadikit dito. Binasa niya ang nakasulat. Rosie, I'll see you tonight. Mike. Malinaw ang bawat letrang nakasulat doon. Kunot noong ibinalik ni Rosie ang kapirasong papel sa loob ng sobre. Kapag kuway hinanap ng mga mata niya si Lourdes, ang naiwan sa pwesto niya habang siya'y kumakain. May kausap ang babae, ine-entertain ito ang isa nilang regular customer. Habang nakikipaghunta ito sa matabang babaeng customer nila, kinalabit ni Rosie ang siko nito. Lourdes, saan galing ito? Pabulong na tanong ng dalaga. Hawak niya ang mga bulaklak. Tinukso siya ng babae. Aba, malay ko kung sinong Mike na yan. Sabay kurot sa kanyang tagiliran. Hoy tita, sino nga bang Mike na yan? Hindi niya tinugon ang tanong nito. Saan nga galing ito? May tumawag dito kaninang habang nasa kantin ka. Umorder niyan sabay turo sa mga rosas. Tapos ang sabi, lagyan ko raw ng card at ipinakausap na rin sa akin na sulatan ko ng dedication. Yan ang nakasulat dyan. Tapos ilagay ko raw sa ibabaw ng mesa mo. Sumunod ka naman. Paano ang bayad nito? Ang sabi, before closing daw pupunta siya rito para sunduin ka. Kung duda raw ako, di i-charge ko na raw sa'yo. Sira ulo talaga ang lalaking yun. Bulong ni Rosie. Sino ba talaga yan? Kakainggit ka naman. Biro ni Lourdes. Wala. Sabay talikod dito. Deep inside her, kinikilig din naman ang dalaga. Bakit nga hindi? Ngayon lang yata siya nabigyan ni Mike ng roses. Dati nang sweet sa kanya ang lalaki noon, pero hindi ito nagkaroon ng chance na dalhan siya ng bulaklak kung dinadalaw siya nito sa dorm. Ganoon pala ang feeling, para tuloy siyang bumalik sa pagka-teenager. Kaya lang, tinitigan ni Rosie ang mga bulaklak. Sininghot-singhot, pagkuway iiling-iling na ibinalik iyon sa dating kinalalagyan. Hindi na siya teenager, at iba na ang sitwasyon ngayon. Pasado 6:00 nang dumating sa flower shop si Mike. Binayaran nito ang account kay Lourdes. Kaharap si Rosie. Ngunit parang mga estranghero ang dalawa. Ni hindi nagbatian, walang ni hi o hello. Gayunpaman, hindi na nawala ang kakaibang kaba sa dibdib ni Rosie. Parang nawawala siya sa sarili. I'll wait for you in the car. Bulong sa kanya ni Mike bago ito lumabas. Kilig naman si Lourdes. Oh my, he's a hunk. Bulalas nito. Kakainggit ka naman tita. Saan mo siya nakilala? He's just an old acquaintance. Formal na tugon ni Rosie. Tinaasan siya ng kilay ni Lourdes. Alam mo Rosie, kung ang ganong klase ng lalaki ay walang dating sayo, then you must not be a human. Walang imi ka ng dalawa sa loob ng kotse. Nagpatugtog ng stereo si Mike. Same old style, sa isip-isip ni Rosie. Hindi na siya magtataka kung sasabay na muli ito sa mga awitin. Ang kaso, tila may mga laman ang awiting pinatutugtog nito. Kagaya nitong kasalukuyang sinasabayan ng binata. Pamilyar na mga linya. Nakakairita. Parang siya ang pinariringgan ng lalaki. Panay pa naman ang sulyap nito sa kanya. Ipinikit ni Rosie ang mga mata. Sumandal sa kotse at nagtulog-tulugan. Nakakainis. Ayaw niyang marinig ang kantang iyon. At lalong ayaw niyang marinig ang boses ni Mike. Nang magdilat ang mga mata ni Rosie, nasa tapat na sila ng kanyang apartment. Hindi niya iniimbitahang pumasok si Mike ngunit bumaba ito ng kotse kasabay niya. Wala siyang ibang choice kundi ang patuloyin na rin ito. Bakit ka pa ba nag-aaksaya ng panahon, Mike? Ewan ko.
Naitanong ko na rin yan sa sarili ko, bakit pa nga ba? Tinitigan nito ng makahulugan ang dalaga. I hate to be rejected, you know it. I'm the type of guy na kapag inayawan, hindi ko na binabalikan. Pero sira ako sa'yo. Siguro'y dahil hanggang ngayon you're still longing to get that thing from me, katwira ni Rosie. I bet na sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay mo, ako lang ang hindi mo na ikama. Nagdilim ang mukha ni Mike. Tila hindi naibigan ang kanyang sinabi. Ganon ba ang tingin mo sa akin? Dahil wala akong makitang dahilan para habulin mo ako ng husto. Siguro hindi ka patapos sa akin. Pagkawika niyo, nagtungo ang dalaga sa may pintuan at inilak ang seradura niyon. At pagkatapos buong giting na humarap sa binata. Tinanggal niya ang botones ng blusang suot at itinambad sa harap ng lalaki ang pinakatatagong yaman ng dibdib na natatabingan lamang ng kapirasong tela. Do what you want. If you're through with me, baka tigilan mo na rin ako. Buong tapang na sinabi niya sa binata. Bumulasik ang mukha ni Mike. Pinanlisikan nito ng mata ang dalaga. Oo, minsan sa buhay niya'y pinangarap niyang makasiping at maangkin ang babaeng ito. Subalit hindi sa ganitong sitwasyon at pagkakataon, kundi sa isang romantiko at kusang pagbibigay. Nakakaakit ang magandang anyo ni Rosie, subalit hindi nakadama ng muntimang pagnanasa si Mike. Sama ng loob pagdaramdam ang kanyang nadarama. I can't believe this. Naiiling na wika niya. Parang hindi ikaw ang dating si Rosie. Ang babaeng iginalang ko, hinangaan at minahal. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng dalaga. I'm not sex-starved. Kung gusto ko ng birhen, marami akong makukuha. Bakit hindi mo makita ang damdamin ko? Hindi ka ba nagtataka? Naghahabol ako dahil nagbabaka sakaling akong nandyan pa rin sa puso mo. I want to show that I still care. I want you to feel that I still love you. Lumapit si Mike sa kinatatayuan ni Rosie. Pilit niyang ipinadarama rito ang katotohanan ng bawat salitang kanyang binitawan. The reason is love, Rosie. Bakit hindi mo makita yun? At lumabas na ng pintuan si Mike. Ugong na lamang ng kotse nito ang tanging narinig ng dalaga. Wala na si Mike. Saka pa lamang parang natauhan si Rosie. Hinapit niya ng maigi ang blusa patakip sa nahubdang bahagi ng kanyang katawan. Napapikit ng mariin ang dalaga. Kasabay ang pagpatak ng luha. Hiyang-hiya sa sarili. Ano ba itong kanyang nagawa? Ano ba itong nangyayari sa kanya? Nakikipaglaro si Rosie sa dalawang pamangking panay ang sulyap sa kanya ni Rina. Kahit nakatawa ang nakababatang kapatid, bakas pa rin sa mukha ng huli ang tunay na dinadala ng kalooban. Matamlay, walang sigla, malayong malayo sa dating Rosie na masayahin at palaging nagpapatawa. Nag-serve ng merienda si Rina. Tama na muna ang laro, merienda muna. Mami, ano ba yung ihahain mo? Tanong ng bunsong si Rachel. Ang paborito mong toasted pandesal with butter. Ngumuiwi ang bata. Ayoko niyan. Gusto ko ang donut na pasalubong ni Tita Rosie. Ako rin, Mami. Sawa na ako riyan sa toasted pandesal with butter mo. Di bale, huwag na lang ninyong galawin yan at kayang ubusin iyan ng Tita Rosie. Ngumiti lang si Rosie, halatang pilit lang. Naupo sa katabing silya niya si Rina. May problema ba? Umiling si Rosie. Hinalo-halo ng kutsarita ang orange juice na nasa harapan. You look so depressed. Am I? Oo. Nangangalumata ka. At kahit na nagdiwang ka sa harap ko, alam kong hindi iyon ang tunay na nararamdaman mo. Come on, sis. May problema ka eh. Sandaling nag-isip si Rosie. Si Rina ang pinakamabuting confident para sa kanya at hindi siya nakapaglihim dito. Ginugulo ako ni Mike. Ang kanyang isip ang ibig tukuyin ni Rosie dahil sa pulang huli silang magkita at magkausap, hindi na siya nito ginambala pa. So, ate, anong gagawin ko? Para siyang multo. Ayaw niya akong patahimikin. You know why? Hindi talaga si Mike ang nagpapagulo kundi ikaw. Hindi ka tapat sa sarili mo. Nagtatago ka ng damdamin kaya hindi ka matahimik. Hindi kumibo si Rosie.
Inilagay sa isip ang sinasabi ng kapatid. Be honest. Mahal mo pa siya, hindi ba? Ewan ko. Siguro. Hindi ko alam. Litong sagot ng dalaga. Hindi ko alam kung dapat ko talaga siyang paniwalaan. Kapag nagbabalik sa akin ang mga nangyari noon, natatakot ako. Ayoko nang mangyari ulit. Let bygones be bygones. Huwag kang mabuhay sa kahapon. Mike is a new person now. Natuto na siya sa mga nangyari. At sabi mo pa nga, nasaktan din siya. Ano ba ang dapat mong ikatakot? Dapat ko bang pagtiwalaan ang mga sinasabi niya? Pinisil ni Rina sa dalawang palad ang kapatid. Nginitian siya. Alam mo sis, hanggang mayroong pag-ibig dyan sa puso mo, kailangan laging may kalakip na pangunawa at pagtitiwala. Dahil kung hindi ka magiging masaya. Mas masarap ang umibig at mabigo kaysa hindi mo naranasang mahalin at magmahal. Naluha si Rosie sa tinura ng kapatid. Noon si Mike ang nagkulang. Pero sa pagkakataong ito marahil ay nasa kanya naman ang pagkakamali. Pinunasan ni Rina ang mga luha sa pisngi ng nakababatang kapatid. Tinapik-tapik ni siya sa balikat. Why don't you give Mike another chance? Maybe you can make it this time. Ngumiti si Rosie. Damang-dama ang paghanga sa kapatid. Mabuti ka pa ate. Parang ang dali-dali lang para sa'yo na tanggapin. Kung tutuusin nga'y ikaw ang higit na naaapektuhan. Positive ang outlook ko sa buhay. Marunong akong tumanggap ng katotohanan, magpatawad at magtiwala. Kaya masaya ako. Natanggap niya ang imbitasyon ng kasal ni Walter noong isang araw. Hindi naman niya iyon na pagtuunan ng pansin at ngayon ay kaarawan na. Gumayak ng maaga si Rosie. Dadalo siya. Kailangan niyang makaalis ng maaga dahil dadaan pa siya sa department store para bumili ng regalo. Isusuot ni Rosie ang para sa kanya ay pinakamaganda niyang damit. Nandoon si Mike. Tiyak niya at nais niyang maging maganda sa paningin nito. Pero mag-aayos siya ng simpleng-simple lamang. Iyong kasimplihang gustong-gusto ni Mike. Puti ang kanyang damit, bestidang diretso ang tabas. 3/4 ang manggas, hapit sa katawan at malalim ang ukab sa likod at harapan. Litaw ang makinis niyang batok at dibdib. Gayunpaman, napaka-elegante namang tingnan. Para siyang modelo. Mahaba ang bestida, abot hanggang sakong subalit mahaba rin ang slit. Kita ang kalahati ng mga hita ng dalaga na lalong nagpadaragdag sa apil niya. Tinernuhan pa niya ito ng puting sapatos na may 2 inches na heels. Wala siyang makeup maliban sa manipis na lipstick. Hapit na hapit ang pagkakapusod ng kanyang buhok ngunit litaw naman ang kanyang angking kariktan. Nahiling tuloy niya na sana'y mapansin agad siya ni Mike. Bago tuluyang umalis, hiniling pa ng dalaga na sana'y patnubayan siya sa araw na ito. Na sana'y may sapat na lakas ng loob siya upang humantong sa maganda ang pagkikita nilang ito ng kaisa-isang lalaking minahal. Sa bahay ng bride, gaganapin ang reception at ang garden wedding. Maluwang ang bakuran, maayos ang paligid. Bawat mesang masulyapan ay puno ng masaganang pagkain. Masaya ang lahat ng naroroon, parang pamilyar sa kanya ang mga ito. At doon siya higit na nagulat. Dahil lang humarap sa kanya ang bride, hindi lang ito pamilyar sa kanya kundi isang taong kilalang kilala niya. Ella? Rosie? Pagkagulat na nauwi sa tawanan, nagyakap ang dalawang babae. Hindi makapaniwala si Rosie. Paanong nangyari? It's a long story. Sagot ni Ella na tuwang-tuwa rin. Life is really full of surprises. Sabad naman ni Walter. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na best friend ko pala itong nadenggoy mo? Sumbat niya kay Walter. Hindi ka naman nagtanong eh. You mean wala kang idea na ako ang magiging bride ni Walter? Takang tanong ni Ella. Wala talaga. Hindi mo ba nabasa sa invitation card? Natigilan si Rosie. Sa pagmamadali ay ang address lamang sa invitation ang napagtuunan niya ng pansin upang ibigay sa taxi driver. Naiskan lamang niya ang pangalan ng mga ikakasal. At bakit hindi man lang niya naisip na si Marinel de Assis ay si Ella in real life? Her one and only best friend.
Dahil ba sa lahat ng atensyon niya ay nauko lamang sa nag-iisang pangalan sa invitation? Kay Mike Torres? I'm sorry, I didn't notice. Sabi na lang niya. I have been very depressed lately. Well, I think I know why. Nakangiting wika ni Ella. Rosie, marami tayong dapat pag-usapan right after this. Talagang marami. May tumawag kay Walter. Nag-excuse ito sa dalawa. Nang makalayo ito, kaagad na kinilabit ni Rosie sa tagiliran ng kaibigan. Anong nangyari kay Eric? Akala ko noon ay for real na kayong dalawa. Well, you can't really judge a book by its cover. Ang inaakala mong matino, siya palang bulok. At kung sino naman ang inaakala mong bulok, siyang matino. To think na hate mo ang barkada nila, tapos isa rin sa kanila kababagsak. You bet! Nagkatawa na ng magkaibigan. Ang laki ng pinagbago mo, Rosie. Sosing-sosi na ang look mo ngayon. Ikaw rin, nag-switch na ang image mo. Mula sa pagiging kikay, serious na serious ka na at mukhang ready for family life. Siyempre, pero nagtatampo ako sa'yo. Tiyak na nabanggit ni Walter sa'yo ang pagkikita namin. Imagine, you never gave time para kumustahin ako. Pasensya ka na ha. Alam mo naman ang panahong yon, stage of preparation. Puro paghahanda, I hope you understand. Bumalik si Walter. Kaagad nitong inakbayan ng asawa. Sweetheart, bakit ayaw mo naman munang pakainin si Rosie? Baka mabusog yan sa puro chismis. Natawa si Ella. Sa sobrang excitement sa muling pagkikita ay nakalimutan na nitong pakainin ang kaibigan. Magpakabusog ka, tita. We'll see you later. It's okay, ako na ang bahala rito. Nilapitan ng mga bagong kasal ang iba pang mga panauhin. Nangingiti ang dalaga habang pinagmamasdan ang dalawa. Ni sa guni-guni hindi niya naisip na ang dalawang ito ang magkakatuluyan. Tama nga si Walter. Life is really full of surprises. Kumuha ng pagkain si Rosie. Pagkakuhay na upo sa isang bakanting mesa. Hindi pa siya natatagalan sa pagkakaupo nang biglang may umagaw sa kanyang atensyon. Kumusta ka na, Rosie? Tumingala siya. Si Jem. Pero ibang Jem na ito. Hindi na suplada. Hindi na nakaarko ang mga kilay. Kundi isang Jem na nakangiti, maaliwalas ang mukha at nasa kagampanan na halos ang dinadala sa tiyan. Ginantihan ni Rosie ng ngiti ang babae. Eto, mabuti naman. Kain tayo. Tapos na ako. Naupo ang babae sa isang bakanteng silyang nakaharap kay Rosie. Ilang months na yan. Mag-8 na. Bumibigat na nga eh. Hirap na tuloy ako. Ang husband mo? He's right there. Kainuman ni na Mike. Sabay turo sa direksyon. Parang lumundag ang puso niya pagkarinig sa pangalang binanggit ni Jem. Nilingon niya ang direksyong itinuro nito at namataan nga niya roon ang binata. You're so fortunate. Mahal na mahal ka ni Mike. Kinagulat ng dalaga ang tinurang iyon ni Jem. Parang may nakapasiyang bitterness sa katagang iyon. Pinagmasdan niya ang babae. Nginitian siya nito subalit may kakaibang lungkot siyang nadama sa kabila niyon. Alam mo, ginawa ko ang lahat para lang malipat sa akin ang pagtingin ni Mike. But I ended up a loser. No dito, pagkuway bumaling kay Walter. Ingatan mo yung kaibigan ko. Huwag na huwag mong paiyakin or else. Iniamba niya ang kamao sa harap ng lalaki. Sinabi mo eh. Nagtawanan silang tatlo. Magkita tayo after this ha? Sabi ni Ella. Tumango ang dalaga. Sure. Malungkot niyang nilisan ng magarang bulwagan. Ni hindi na rin niya pinag-aksayahang lingunin man lang si Mike sa kinaroroonan nito. Maraming nakaparke ang sasakyan. Nilinok niya ang pride kasama ang lahat ng inhibitions. Lumapit siya sa binata at niyakap ito. Mahigpit na yakap na para bang ayaw na niyang pakawalan. At sa dibdib nito ibinuhos niya ang lahat ng natitira pang luha. Gumanti ng yakap si Mike. Nakangiti ito ngunit may paghalong pagtataka. May problema ba? Naitanong ng binata. I love you, Mike. Mahal na mahal kita. Nagulat man lalong humigpit ang pagkakayakap ni Mike sa dalaga.
Parang sasabog ang puso nito sa nadaramang kaligayahan. So, loving me is not a big problem. Pagbibiro nito. Bahagyang kumala si Rosie mula sa pagkakayakap sa binata. Tinitigan ito. Para saan naman ang mga titig na yan? Nakakatawang sabi ni Mike. Mahal mo ba ako? Seryosong tanong ni Rosie dito. Next question please. Muling biro ng lalaki. Hindi mo ako pinapansin. I mean it, and that's what I intend to do until the time you realize your mistakes. Have you? Tumango ang dalaga. Muli siyang niyakap ni Mike. Umaapaw sa galak ang puso nito. Okay, no talks, no compromises. Ang mahalagay nagkakaintindihan tayo na palaging magtitiwala sa isa't isa. Pagkasabi niyo, nilapatan pa nito ng isang halik sa labi ang dalaga. Paano? I'll drive you home. I'm drunk but I'm not groggy. I can drive you home safe and sound. Ngumiti si Rosie. Kwela talaga ang mga pakyut ni Mike. Bentang-benta sa kanya. Pasensya ka na sweetheart. Ganito talaga ako kapag kasama ka. I'll go wild and crazy. Sa tingin naman ng dalagi tila natanggal ang kalasingan ni Mike. Smooth itong magpatakbo ng kotse. At pakanta-kanta pa. Saang motel saan pa tayo ngayon? Inirapan ng dalaga si Mike. Sa bahay, saan pa? Mukhang iba na naman ang kulay ng kukote mo, Aniya. Ewan ko nga ba? Naambo na naman yata ng kulay luntian ang dugo ko. May halong birong tugon ni Mike. Akala ko ba'y wala yan sa isip mo? Noong galit ka. Pero ngayong bati na tayo, sumilay ang pilyong ngiti sa labi ng binata. Bakit ba kayong mga lalaki ginagawa niyong sexual pleasure ang mga babae? Hindi naman sa ganon. Pero ganun talaga ang role niyong mga babae. To provide us men with all of our needs. Pakasalan mo muna ako. Nakalabing wika ng dalaga. Maluwang ang pagkakangiting sinulyapan ito ni Mike. By all means. Pero hindi ba pwedeng mag-rib deposit muna? Pinandilatan niya ang binata. Mike ha? Tumawa ng tumawa ang binata. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rosie at Mike. Sa pag-ibig daw, di mahalaga ang nakaraan kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kaysa sakit na pinagdaanan. Ang tanging magpapatatag dito ay ang kapatawaran at hindi ang pagsumbat sa kasalanan. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.